gabi ay bumabagsak, at ang dilim ay hindi lamang sumasakop sa kalawakan, kundi pati na rin sa bawat sulok ng isipan ng tao. Sa isang maliit na nayon kung saan ang mga kwentong multo ay alamat lamang, ang isang halimaw ay matagal ng bangungot para sa isang pamilya at ito ay naghihintay pa rin. Naghihintay sa turn ng susunod na tao. Nagsimula ang lahat na parang bangungot ngunit hindi ito totoo. Ang mga salitang ito ay umaalingaw sa aking isipan tuwing gabi. Isang malamig na hangin ang umihip sa bintana, ngunit kahit nakabukas ang madilim na ilaw sa silid, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay madilim. Alam ng lahat sa pamilya ko na hindi susuko si Nightmare Man. Palagi itong naroon sa likod ng pinto ng aparador sa dilim ng bahay. At ako ang susunod na hahanapin nito. Malinaw ko pa ring naaalala ang gabing iyon, noong 7 taong gulang pa lamang ako, pumasok ang aking ama sa aking silid. Basang-basa ng dugo ang kanyang puting sando, walang laman ang kanyang mga mata, para siyang naging ibang tao. Nakaupo ako sa aking kama, puno ng takot na hindi ko maipaliwanag. Nagmumula ang mga hiyawan sa kwarto ni nanay, parang totoong bangungot ang nangyayari sa labas. Ang tinig ng aking ina, na puno ng sakit at kawalan ng pag-asa, ay patuloy na umaalingaw sa aking isipan. Nanay ko. Patay na ang nanay ko. Pagpasok ng tatay ko, malalim at malamig ang boses niya na parang multo. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Ang nanay ko patay na. Paano ito posible? Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi isang kasinungalingan, ngunit ang katotohanan. Tumingin sa akin ang aking ama na may blankong ekspresyon, na para bang nakikita niya ang kanyang sariling kamatayan. You must remember the rules, Tommy. To survive, you must follow the rules. Ang mga patakarang ito ay hindi isang bagay na kailangang malaman ng isang normal na bata. Sila ang mga bagay na dapat tanggapin ng isang pamilya para mabuhay sa mundo kung saan totoo ang mga bangungot. Laging may ilaw na nakailaw. At huwag kalimutang magsuot ng pilak sa gabi. Banayad at pilak. Iyon lang ang nasabi ng aking ama. At hindi nakinig ang aking ina. Dahil hindi siya naniniwala sa Nightmare Man. At binayaran niya ang presyo. Ikinuwento ng aking ama na noong gabing iyon, lumabas siya sa liwanag, lampas sa aparador, kung saan naghihintay ang madilim na anino. At sa isang iglap lang, nawala siya. Tanging hiyawan lang ang naririnig namin tapos katahimikan. Ngunit ang kwento ay hindi titigil doon. Namatay ang nanay ko at ako susunod ako. Ang mga ito ay hindi lamang mga pagbabanta. Totoo sila. At nandito ako sa kwartong ito, sa bahay na ito, dinadama ang malamig na hangin na humahampas sa mga bitak. Papalapit na ang taong bangungot at hindi ako nakatakas. Tuwing gabi, lagi kong naririnig ang mga yabag nito, bumubulong sa dilim. At ngayon, pagkatapos na mawala ang aking ama, wala akong ibang magagawa kundi harapin ang halimaw na yon. Kailangan kong lumaban, kung hindi, ako ang susunod na biktima. At sa ngayon, nakikinig ka sa akin na magkwento. Ngunit mayroon ka bang lakas ng loob na magpatuloy? Dahil kung magpasya kang sumunod sa akin, kailangan mong harapin ang nakatago sa kalaliman ng kadiliman, kung saan walang maisip. Tandaan mo, Tommy, ang mga patakaran natin ang lahat. Iyon ang sinabi sa akin ng aking ama. At ngayon, ako ang kailangang ipagpatuloy ang mga patakarang iyon. Dahil hindi iniwan ni taong bangungot ang aking pamilya. At hindi ko hahayaang magpatuloy itong umiral sa kadiliman, dala ang kamatayan, dala ang takot muli.
Sirain ko kaya? At mayroon ka bang lakas ng loob na humakbang sa kadilimang ito kasama ko? Ang malamlam na liwanag ng gabi ay bumagsak sa isang liblib na nayon, kung saan ang mga mahiwagang kwento ay hindi kailanman nangahas na isalaysay. Ngunit sa ngayon, magkukwento ako sa iyo na marahil hindi mo malilimutan. Isang mahinang boses ang umalingaw-ngaw, parang babala, parang hypnosis. Akala ko noon, ang mga kwento tungkol sa kadiliman at kakaibang nilalang ay alamat lamang. Ngunit lahat iyon ay nagbago noong gabing nasaksihan ko ang presensya ng taong bangungot. Umihip ang malamig na hangin, lumalamig ang mga bintana. Nilamon ang dilim na parang alon ang buong bahay. Ito ay hindi ordinaryong halimaw. Hindi, ito ay isang nilalang na ipinanganak ng kadiliman, nagdadala ng kamatayan at takot. Ito ay nagmumulto sa aking pamilya sa mga henerasyon. Sa bawat oras na ito ay dumating, kami ay nagbabayad ng dugo na may luha. At sa bawat oras, kailangan namin tumakas. Umalingaw-ngaw ang mga yabag sa madilim na gabi. Walang malinaw na nakakakita sa hugis nito, ngunit ramdam ng lahat ang presensya nito. Kadiliman at kamatayan. Madilim ang tanawin, isang maliit na bahay, nababalot ng alikabok at tahimik. Nabasag ang salamin na bintana, tumama ang mahinang ilaw mula sa oil lamp sa lumang hapagkainan. Umupo ang ama sa tapat ng pangunahing tauhan, lumubog ang kanyang mga mata, na para bang naglalaman ng hindi maipaliwanag na sakit. Alam mo, Tommy, hindi naniwala ang nanay mo dito. Yung nightmare man na lagi kong binabanggit, lagi niyang sinasabi na mito lang yon. Pero kita mo nung gabing iyon. Nabulunan ang boses ng ama, ang mga mata ay nakatitig sa kalawakan, na para bang sinusubukang alalahanin ang isang alaala na napakalayo. Nagsimula ito bago ka pa isinilang, Tommy. Ang iyong ina ang unang taong nahanap nito. Noon, hindi namin masyadong naintindihan kung sino yon, kaya lang hindi nito pinapatawad ang sinumang maglakas loob na umalis sa anino nito. Ang mga salita ng ama ay lalong nagpadilim sa kapaligiran. Ang mga tanawin sa paligid ay tila unti-unting natutunaw sa dilim, nilalamon ang lahat ng masasakit na alaala. Dumating iyon noong gabing lumabas kami ng aking ina sa silid. Hindi sumusunod sa mga alituntunin ang mga alituntunin na dapat kong matutunan bilang isang bata. Tumayo siya, puno ng hinanakit ang boses. Huwag iwanan ang liwanag. Huwag kailanman iwanan ang mga lampara ng walang pag-aalaga. At huwag kalimutang magsuot ng pilak sa gabi. Sa sandaling ito, ang hangin ay naging makapal na parang pati ang kalawakan mismo ay tumigil. Inabot ng ama ang sinaunang pilak na kwintas na matagal na niyang suot. Ang madilim na ilaw ng lampara ng langis ay sumasalamin sa mga piraso ng pilak tulad ng kumikislap na luha. Isang malamig na kapaligiran, ang bahay ay napuno ng kadiliman. Ang tanging liwanag ay mula sa mga oil lamp, ngunit kahit iyon ay hindi maalis ang dilim sa hangin. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa isang lumang kahoy na upuan, nakatingin sa bintana. Mga alaala ng aking ina, ng mga gabing walang tulog, ng paggising sa kalagitnaan ng gabi, tanging ang aking sarili ay napaliligiran ng kalungkutan at takot. Mom didn't believe in rules. She went out of the light. At nang makaalis na siya sa hanay ng lamp ay hindi na siya bumalik. Nabulunan ang boses ng ama, parang hindi na niya matiis ang sakit. Alam nilang dalawa hindi sila makakataka sa hawak ng halimaw na yon.
At ang ina, bilang biktima ng kanyang sariling katangahan, ay nagbayad ng kanyang buhay. Sa dilim, mas naging malinaw ang mga madilim na alaala ng pamilya. Ang kakaibang ingay mula sa likod ng pinto, ang hindi maintindihang mga bulong mula sa mga anino sa wardrobe, ang walang laman na mga mata ng ama, lahat ay lumikha ng isang puwang na tila humihinto sa paghinga. Nabalot ng dilim ang buong bahay, ngunit sa isip ng pangunahing tauhan, ang lahat ay malabong maliwanag. Ang mga alituntuning itinuro sa kanya ng kanyang ama, ang mga alaalang hindi mabubura, sapat na ba ang mga iyon para tulungan siyang labanan ang kasamaan sa dilim? Ano ang magagawa ko para matigil ang pagkakahawak nito? Mapoprotektahan ko ba ang mga mahal ko sa buhay? At kung hindi, lalamunin ba tayong lahat ng kadilimang ito? At iyon, Tommy, ay kung kailan dapat kang matutong mabuhay. Ang boses ng ama ay malumanay, ngunit puno ng kabagsikan, parang huling babala. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng lamparan ng langis, ang pangunahing tauhan ay nakaupo ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at takot, nakatingin sa kadiliman sa malayo, kung saan naghihintay pa rin ang taong bangungot. Sa gabing iyon nagbago ang lahat. Hindi ko makakalimutan ang tagpong iyon. Ang aking ina, ang taong pinakamamahal ko sa mundo, ay kinalagkad sa dilim. Ilang segundo lang, nawala siya sa aking mga bisig, sa malamig na hangin, kasabay ng mga hiyawan na umalingaw sa buong bahay. Ang eksena ay nagbubuka sa dilim ng gabi. Ang bahay ay nalubog sa malalim na kadiliman. Ang mga oil lamp ay kumikislap. Ang figura ng ina ay kumikislap sa mahinang liwanag. Bumangon siya sa kama, lumabas ng kwarto, at humakbang sa dilim. Mom, don't go out. You have to stay here with me. Ang boses ng pangunahing tauhan ay umalingaw sa kawalan ng pag-asa, ngunit huli na ang lahat. Narinig namin ang mga yapak ni nanay, pagkatapos ay biglang sumigaw. Ang masasakit na tunog ay napunit ang aking kaluluwa. Hindi nakikinig si nanay kay tatay. Lumabas siya sa liwanag, kung saan naghihintay ang Nightmare Man. Sa sandaling ito, biglang namatay ang mga ilaw sa silid, na nag-iwan ng madilim na espasyo. Lalong lumayo ang sigaw ni nanay, tapos biglang tumigil. Patay na katahimikan lang ang namayani. At nang pumasok ang aking ama sa silid, ang tanging nasabi niya ay, "Patay na ang iyong ina." Lumipat ang eksena sa isang madilim na silid kung saan nakaupo ang ama na may maputlang mukha. Tiningnan niya ang pangunahing tauhan, pagkatapos ay malumanay ngunit taimtim. Tommy, dapat mong tandaan ang mga patakarang ito. Ito ang mga patakaran ng kaligtasan upang hindi ka maging susunod na biktima. Walang sinuman ang makakalaban sa Nightmare Man nang hindi sumusunod sa mga ito. Nagsimulang isalaysay ng tatay ko ang mga bagay na natutunan niya noong bata pa siya, mga alituntuning ipinasa niya sa akin, sa pag-asang mabubuhay ako. Kailangan mong laging bukas ang ilaw. Ang liwanag lang ang makakapagtaboy sa kadiliman. Ang dilim ay kung saan nakatira ang taong bangungot. At dapat lagi kang magsuot ng pilak kapag natutulog ka. Bumaba ang boses ng aking ama na para bang sinasabi niya ang isang mapanganib na sikreto na walang nangahas na ibunyag. May kapangyarihan ang pilak laban dito. Kinamumuhian nito ang pilak at liwanag. Kung hindi mo ito gagawin, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong mabuhay.
Tahimik na nakaupo ang pangunahing tauhan, mahigpit na hawak ng kanyang kamay ang pilak na pulseras na bigay sa kanya ng kanyang ama. Bawat salita ng aking ama ay parang isang sumpa, isang matinding babala sa mga panganib na nakaabang sa labas. Ang eksena ay mabilis na pinutol sa ama, ang kanyang mukha ay puno ng sakit habang inaalala ang pagkamatay ng kanyang asawa. Tumigil siya, walang sinabi, ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalaman ng dagat ng kalungkutan, kabiguan at kawalan ng kakayahan. Hindi nakinig sa rules ang nanay mo. Hindi siya naniniwala sa mga yon, Tommy. Akala niya ay fairy tales lang ang mga yon. Pero kita mo naman, binayaran niya ang kalokohan niya. At ikaw kailangan mong maiba. Naging matatag ang boses ng ama na para bang binibigyan niya ng kaunting lakas ang kanyang anak para harapin ang nalalapit na kamatayan. Dapat mong tandaan, Tommy, huwag mong iwan ang liwanag, huwag mong hayaang kainin ka ng dilim. Hindi ito pinaniniwalaan ng iyong ina, ngunit dapat mong paniwalaan ito. Kung hindi mo susundin ang mga alituntuning ito, matutulad ka sa iyong ina na nabiktima ng taong bangungot. Huminto siya sandali pagkatapos ay nagpatuloy. You must survive. This is not Noah's story anymore. This is your story. You must live to tell this story to the next generation. Huwag mong kalimutan ang itinuro ko sa iyo. Unti-unting nagdilim ang paligid. Ang liwanag mula sa lamparan ng langis ay tila hindi sapat upang maipaliwanag ang madilim na silid na ito. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo ng tahimik, ang kanyang kamay ay nakakapit sa pilak na pulseras, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa bintana, kung saan ang dilim ay nabalot sa lahat. Naaalala ko pa rin ang mga salita ng aking ama, kahit na lumabo na ang kanyang mga mata sa paglipas ng panahon. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kailangan ko upang mabuhay. Ngunit ang aking ina hindi. At ngayon binabayaran ko ang aking kabiguan. Ang mga alaala ng kanyang ina at mga babala ng kanyang ama ay paulit-ulit na bumabalik sa isipan ng pangunahing tauhan. Ang dilim sa labas ay patuloy na lumalim, na parang may di nakikitang puwersa, naghihintay na umatake. Ang lahat ay maaaring magbago sa isang sandali. Like silver and rules. Sinuway ni inay ang mga ito, at ngayon ay kailangan kong mabuhay sa pagsunod sa kanila. Ang huling kuha sa seksyong ito ay isang madilim, ang pangunahing tauhan ay nakatayo, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang kadiliman ay nagbabanta pa rin sa lahat ng buhay. Pagkatapos ng aking ina ay namatay, ang lahat ay tila gumuho. Ang bahay ay naging malamig at tahimik, lahat ng mga ilaw ay patay, na naiwan lamang ang kadiliman at takot. Ang eksena ay nagbubukas sa dilim ng gabi, na may mga pulis na dumating sa bahay ng pangunahing karakter. Ang mga patrol car ay nakaparada sa labas, ang kanilang mga ilaw ay patuloy na kumikislap, lumikha ng isang mabigat na kapaligiran. Pumasok ang mga pulis sa bahay, dinadaanan ang bawat silid na parang may hinahanap. Pagdating ng mga pulis, hindi lang nila nahanap ang pagkamatay ng nanay ko. Nakahanap sila ng kadiliman. Umalingaw ang boses ng pangunahing tauhan, na para bang pilit binabalot ang takot sa mga salitang iyon.
Pumasok ang mga pulis sa silid ng ina, kumikislap ang liwanag mula sa kanilang mga flashlight na nagbibigay liwanag sa bawat madilim na sulok ng ilang silid. Biglang may naganap na kakaibang eksena. Huminto ang isa sa mga pulis na lalaki ang mga mata na parang nakakita ng hindi ka panipaniwala. Sa sulok ng wardrobe, isang madilim at malabong figura ang gumagalaw. Yung anino hindi tao. It's a creature. Umalinggaw ang boses ng pulis, puno ng gulat at nasasakal. Isang malamig na hangin ang umihip at ang liwanag mula sa flashlight ay biglang kumikislap, hindi maipaliwanag ng malinaw ang bagay. Ito ay Nightmare Man. Umaalinggaw sa kanyang alaala ang boses ng ama ng pangunahing tauhan, isang huling paalala ng halimaw na nakakubli sa mga anino. Umalinggaw ang hiyawan nang biglang umatake ang maitim na nilalang sa mga pulis. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mahaba, balingkinitan, kahindik-hindik na mga braso ng taong bangungot na parang isang buhay na bangungot. Napakabilis ng lahat. Walang oras na mag-react ang mga pulis. Sumigaw lang sila at bumunot ng baril. Pero yung mga baril, yung mga ilaw, everything was meaningless. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa likod ng isang sulok, dilat ang mga mata sa pagkabigla habang nasaksihan ang nakakatakot na eksena. Malupit na umatake ang maitim na nilalang. Ang mga kamay nito ay parang matutulis na kuko, tumusok sa katawan ng pulis. Umalinggaw sa buong bahay ang hiyawan ng sakit. Wala akong magawa. Kinalagkad nito ang mga pulis sa dilim. Tanging hiyawan at nakakatakot na katahimikan pagkatapos. Pakiramdam ng pangunahing tauhan ay walang magawa na para bang siya ang susunod na biktima ng halimaw. Kinukuha ng dilim ang lahat at ang lahat sa paligid ay tila nilamon ng hindi maipaliwanag na kamatayan. Isang madilim na gabi, ang mahinang liwanag mula sa isang flashlight sa kamay ng pangunahing karakter. Tumakbo siya, tumatakbo sa bawat silid sa desyerto na bahay, kung saan ang liwanag ay tila hindi sapat upang itaboy ang kadiliman. Alam kong hindi ako makakatakbo magpakailanman. Ngunit wala akong mapagpipilian. Ang anino na yon, ang halimaw na yon, walang iniligtas na sinuman. At ako ang susunod. Ang boses ng bida ay umalingaw-ngaw, puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit isang malakas na determinasyon. Ang bawat hakbang ay isang buhay at kamatayan na labanan sa kadiliman. Ramdam na ramdam niya ang lapit ng Nightmare Man na para bang pinagmamasdan nito ang bawat hakbang niya. Nilalamon ng dilim ang lahat at maaasahan ko lamang ang mga alituntuning itinuro sa akin ng aking ama. Ang pangunahing karakter ay tumigil, humihingal, sinusubukang kolektahin ang kanyang isip. Kinuha niya ang pilak na pulsera sa kanyang pulsa, kinuyom ito sa kanyang kamay, at tumalikod upang tumakbo patungo sa hagdan. Liwanag. Kailangan ko ng liwanag. Ito ang tanging paraan para mabuhay. Nagmamadali siyang lumabas sa pasilyo, kung saan kumikislap ang mga lumang oil lamp at binuksan ang kanyang flashlight, ang liwanag na tumatagos sa dilim. Pero hindi pa rin bumibitaw ang dilim, papalapit na bawat segundo, parang multong humahabol sa kanya. Ang pangunahing karakter ay tumatakbo ng mas mabilis sa mga walang laman na silid. Hindi na niya marinig ang sariling yabag. Tila naglaho ang lahat, naging mabigat at walang laman ang espasyo sa paligid. At pagkatapos, tumigil siya, nakita ang isang pintong nakabukas. I've reached my end. Alam ko, kapag hindi ako nakatakas, ako na ang susunod na biktima. Pero makakatakas ba ako? Umalinggaw ang mga yabag ng taong bangungot sa likuran, malambot ngunit nananakot. Isang lamig ang dumaloy sa kanyang gulugod, at siya ay humakbang sa kadiliman sa huling pagkakataon.
Ang ilaw ay kumikislap pagkatapos ay namatay. Sinarado ang pinto sa likod niya. Nilamon ng kadiliman ang lahat. Walang mawawala. Patay na ang nanay ko. Ang tatay ko ay multo lang na naninirahan sa loob ng 4 na pader. At ako, hindi ko na kayang tumakas. Lumipat ang eksena sa isang madilim na bahay. Ang paunahing tauhan ay nakatayo na nakatingin sa kadiliman, hawak ang isang gawang bahay na flamethrower sa kanyang kamay. Ang sandata na ito, at ang napalm drops na ginawa niya mismo, ay ang kanyang huling pag-asa, kahit na maaaring hindi ito sapat upang talunin ang kakilakilabot na halimaw na iyon. Itinuro sa akin ni Itay na kung ang kadiliman ay hindi maitaboy ng liwanag, dapat gumamit ng apoy. Ngunit sapat na ba ang apoy upang sirain ito? Mapapatay ko ba ang taong bangungot? Kinagat niya ang labi, humakbang papasok sa duguang bahay, kung saan hindi pa nakakaalis ang dilim. Ang paunahing tauhan ay bumalik upang tingnan ang bahay na nagmumulto sa kanyang buong buhay, pagkatapos ay huminga ng malalim at determinado. Hindi ka makakatakas magpakailanman. Namatay ang kanyang ina dahil sa hindi pagsunod sa mga alituntuning ipinasa ng kanyang ama. At ngayon, ikaw na lang ang natitira para harapin ang halimaw na iyon. I can't let it continue to destroy my life, everyone's life. It's time. Ang pinto ng bahay ay dahan-dahang sumara sa likod ko. Sa pagkakataong ito, wala nang babalikan. Tumakbo ako sa kadiliman, hindi lang isang madilim na silid, kundi ibang mundo, kung saan walang liwanag, walang buhay. Isang mundo kung saan ang Nightmare Man ang namuno. Ang eksena ay nagpapakita ng pangunahing tauhan na pumapasok sa isang kakaiba at bingkong espasyo. Ang lahat sa bahay ay tila baluktot at baluktot. Ang mga deformed na imahe ng mga pamilyar na bagay ay lumitaw sa hangin, na puno ng hindi maipaliwanag na takot. Ang espasyong ito ay parang isang buhay na bangungot, puno ng dilim, kalabuan at walang katapusan. Sa espasyong ito, lumitaw ang Nightmare Man bilang isang higanting itim na anino, na ang kanyang mga mata na pulang dugo lamang ang tanging maliwanag na lugar, maliwanag at puno ng kamatayan. Ang mahahabang, napakapangit na mga braso ng nilalang ay umabot mula sa kadiliman, nakapulupot na parang mapanganib na mga ahas. Nasaan na? Nasaan na? Umalinggaw sa madilim na espasyo ang boses ng pangunahing tauhan, puno ng tensyon. Nararamdaman niya ito mula sa mga tahimik na hakbang, mula sa mga anino na gumagalaw sa dilim. Darating na. Napakalapit. Ang pangunahing tauhan ay mainat na sumusulong, ang flashlight ay nag-ilaw sa pinakamadilim na lugar. Kumikislap sa kadiliman ang maliliit na tuldok ng liwanag sa katawan ng halimaw, at wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy sa paglalakad. I can't retreat. Little mother is dead. Little father has gave up. Kung hindi ako lalaban, sino? Sa sandata sa kamay, ang pangunahing tauhan ay naglalayon sa madilim na nilalang. Inilalapat ang lahat ng kanyang natutunan, ang lahat ng kanyang determinasyon at puot sa kasamaang ito. Hindi simple ang laban. Kahit may flamethrowers at napalm, hindi madaling nasira ang Nightmare Man. Isa itong nilalang na hindi mamatay. At ako, parang unti-unting nawawala ang lahat ng lakas ko. Ang labanan ay mahigpit, ang liwanag mula sa flamethrower ay nagpapaliwanag sa kalawakan.
na lumilikha ng mga makikinang naguhit ng liwanag. Ngunit sa tuwing dumampi ang liwanag sa maitim na nilalang, lumalaban ang taong bangungot na nagliliyab na parang mabangis na apoy na nagpapalalim sa dilim. Ang pangunahing karakter ay nataranta, naghahabol ng hininga, na paatras ng mga hakbang habang umaarangkada ang halimaw. Pakiramdam niya ay pira-pira-piraso ang paghihiwa-hiwalay ng kanyang katawan nang iwagayway ng taong bangungot. Ang mahahabang braso nitong parang talim, hinihiwa ang kanyang laman na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Fire isn't enough to kill it, pero hindi ako susuko. Never. Bumaba ang boses ng bida, ngunit nanatiling matatag. Patuloy pa rin siya sa pakikipaglaban kahit na halos mawalan na ng lakas ang kanyang katawan. Ang labanan ay nagdrag, bawat suntok, bawat pag-iwas ay isang labanan sa buhay at kamatayan. Sa wakas, ang bida ay gumawa ng isang matapang na desisyon. Inilalagay niya ang flamethrower sa puso ng Nightmare Man, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan dito. Hindi ko na makita. Yung dilim wala na. Ang halimaw ay tuluyang nawasak, ngunit sa halaga ng sariling sakripisyo ng pangunahing tauhan. Nag-aapoy ang kanyang katawan, natutunaw sa dilim ang kanyang laman, habang umaalingaw pa rin sa kanyang puso ang mga hinal at sakit mula sa labanan. Pinatay ko ito. Nightmare Man is dead. But not without paying the price. Ang pangunahing tauhan ay bumagsak, ang kanyang katawan ay nawalan ng maraming dugo, at ang kanyang mga sugat ay natambak. Naramdaman niya ang papalapit na lamig ng kamatayan. Ngayon, wala na akong natitira. Pero at least naipaghiganti ko na ang nanay ko, ang tatay ko. I have paid the price for this life. And this price is probably the only thing I can exchange. Umihip ang malamig na hangin, ngunit hindi na madilim ang katahimikan na bumabalot sa bahay. Ang kwento ay nagtatapos sa katahimikan, nag-iwan lamang ng mga bakas ng labanan, sakit at hindi na mababawi na sakripisyo. Nagising ako sa isang silid sa ospital. Ang sakit at bigat ng katawan ko na para bang dumaan lang ako sa walang humpay na labanan. Bumaba ang maputlang ilaw mula sa bulb ng kisam, ngunit wala na akong sapat na lakas para makahinga ng normal. Nagbukas ang eksena ng ang pangunahing tauhan ay nakahiga sa isang kama sa ospital. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga benda at hindi gumaling na mga sugat. Ang natitira na lang pagkatapos ng digmaan ay mga peklat, mga pisikal na sugat na hindi na kayang pagalingin. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang nanalo siya laban sa Nightmare Man. Sa sandaling ito, alam ko na ang presyo ng tagumpay ay masyadong malaki. Ang bahagi ng aking katawan ay nawala, ang aking kalusugan ay nawasak. Ngunit hindi bababa sa at least ginawa ko ang halimaw na yon na hindi na makapagdulot ng anumang pinsala. Nakaligtas ako, pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na ako dumaranas ng mga sugat na hindi na mahihilom. Ang aking katawan, ang aking kaluluwa ay nagkawatak-watak, parang isang bahay na sinalakay ng kadiliman. Ngunit ako'y nabubuhay pa. At iyon lamang ang makapagpapanatili sa akin. Ang pangunahing tauhan ay nakaupo sa ospital, nakatingin sa labas ng bintana, kung saan ang kumukupas na liwanag ay unti-unting nagliliwanag sa mga tuktok ng puno. Naramdaman niya ang katahimikan, ngunit umaalingaw pa rin sa kanya
puso ang mga turo ng kanyang ama tungkol sa liwanag, tungkol sa mga alituntunin ng kaligtasan. Your mother is dead, my father is no longer with me. But I still have the rules he passed down. That rules are the reason still alive today. I must continue to protect my family, protect the world from that darkness. Lumipat sa dilim sa labas ng ospital, kung saan ang madilim na liwanag mula sa mga lampara sa kalye ay hindi ganap na mapawi ang dilim. Naikuyom ng bida ang kanyang kamao, naramdaman ang kapangyarihan mula sa pilak na pulseras, ang bagay na ibinigay sa kanya ng kanyang ama, ang bagay na tumulong sa kanya na mabuhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sinabi ng aking ama. Poprotektahan ko ang aking pamilya mula sa kadiliman, at wala nang mamamatay muli sa kamangmangan. Namatay ang aking ina, at iyon ay isang bagay na hindi ko mababago. Ngunit sa tuwing naiisip ko siya, pakiramdam ko ay isang bahagi ng akin ang nawala magpakailanman. Hindi siya naniniwala sa mga patakarang iyon, at kailangan kong mabuhay kasama ang pagkawalang iyon sa buong buhay ko. Ang pangunahing tauhan ay tumingin sa kanyang kamay, kung saan ang mga sugat ay masakit pa rin. Nakaramdam siya ng pisikal na sakit, ngunit ang sakit sa isip ay mas malalim kaysa dati. Nang harapin ko ang kamatayan, napagtanto ko na ang kadiliman ay hindi lamang isang nilalang na maaari nating labanan. Ang kadiliman ay bahagi ng bawat tao, at kapag hinarap natin ito, tunay nating nauunawaan ang halaga ng liwanag at buhay. Bumagal ang eksena. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa balkonahe ng ospital. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo sa madilim na espasyo. Ngunit sa kanyang puso, nararamdaman niya ang mahinang liwanag na kumukutitap mula sa abot tanaw. Hindi na kayanan ni Inay ang dilim. Masyadong pagod si Itay para ipagpatuloy ang laban. Pero hindi ako susuko. Hinarap ko ang kamatayan at nanalo ako. Mabubuhay ako upang protektahan ang natitira, upang ipagpatuloy ang buhay na ito sa buong lakas na mayroon ako. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang haharapin ko. Pero isa lang ang alam ko, lalaban ako. Hindi ako kayang lamunin ng dilim. At ang liwanag ang magdadala sa akin sa bagong bukas. Ang eksena ay nagtatapos sa pangunahing tauhan na nakatayo sa pagitan ng liwanag at dilim bilang simbolo ng pag-asa at katatagan. Ang kwento ng kadiliman, ng mga alituntunin ng kaligtasan, ng sakripisyo ng ina, lahat ay bumubuo ng walang hanggang aral tungkol sa buhay, tungkol sa walang katapusang pakikibaka, at tungkol sa halaga ng liwanag sa madilim na mundong ito. Ang liwanag ay hindi lamang tungkol sa pakikipaglaban sa kadiliman.